Amen. You can be seated now. Pili na mo manglingkod mga kaigsunan. And we are already in the most important part sa pagtuon sa pulong sa Ginoo karon mga kaigsunan, no? So thank you. Thank you, sister. So amen. Thank you for that. Thank you for that song. We have an early prayer gathering karon. We praise and thank the Lord that we are gathered together karon, no? And I hope that you would spend time with family, worship Jesus tonight. I hope mga kaigsunan nga ang ato ang pag-celebrate sa Christmas is to worship Jesus. Because as what we have learned, Christmas is all about Jesus. And sometimes mga kaigsunan, very sad because people will say nga dili ko makasimba karon kay Christmas. So pangita, no? Nganong di makasimba kay Christmas? Ay kay nami gathering karon sa among gitawag nga family. Mao na nga dili ko kasimba. So we have really missed the point mga pinangga. Christmas, yes, it's good to have a complete family during Christmas. It's good to have a reunion with family during December 25, pagtagbo sa Christmas nga kompleto mo. Pero mga kaigsunan, let us not forget that Christmas is not all about ourselves. Christmas is not all about family. Christmas is all about Jesus. And tungod kay ang Christmas is all about Jesus, the best way to celebrate Christmas is to worship Jesus. And we say amen to that. Mga kaigsunan, open your Bibles with me in Matthew chapter 9. Matthew chapter 9, verses 9 down to verse 13. If you are there, say aloud, amen. The Bible says, palihog tindog ta, alang sa paghatag og pagtagad, sa pagbasa, sa pulong sa atong Ginoo. Matthew chapter 9, verse 9 down to verse 13. The Bible says, and as Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom. And he said unto him, what? Amen. Follow me. And he arose and followed him. And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, why eateth your master with publicans and sinners? But when Jesus heard that, he said unto them, they that be whole need not a physician, but they that are sick. But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Let us pray. Father God, thank you sa imong pulong. Thank you, Lord, paghatag ka namo kanunay og rason nga daygon ka, ginadayeg, ginasimba, ginapasidunggan ka namo amahan, tungod sa imong makanunayon nga kaayo sa among kinabuhi, tungod Ginoo sa imong tanang insakto nga ginabuhat, alang ka namo amahan, bisan dunay mga panahon nga among ginahuna nga wa na gyud nasakto ang among kinabuhi, apan Ginoong Dios wala pa nasipyat tanan nimong gitugot nga mahitabo amahan. Akong gipangayo Ginoo ban sa akong mga kaigsunan, matagaan nimong kaalam imong ubos nga alagad Ginoong Dios, itugot nga panalanginan ang among mga kinabuhi sa ngalan ni Jesus gipangayo na akong tanan. Amen and amen. Palihog manglingkod kitang tanan. Ang uluhan sa mensahe nga atong paghisgutan karon mga kaigsunan is we missed the whole point why he came. We missed the whole point why he came. That's the title, mga pinangga nga mga kaigsunan.
And I wanted to talk about Christmas. Karon nga takna sa ka hapunon, no? Christmas. And we miss the whole point nganong nianhi si Jesus Christ diri sa kalibutan. This Christmas, though we don't believe with an absolute certainty that our Lord were born at exactly December 25, we celebrate His birth karon. Okay? Last night, nangutana si Sister Janeline sa ako, nga pastor, nangutana akong classmate ba, nga, unsa ba gyud ning Christmas, birthday ni Jesus Christ. And we celebrate His birthday. December 25, we celebrate His birthday. Birthday ni Jesus Christ. Bisan pa nga wala ka nagtuo nga ang December 25 mao gyud ang exact date sa birthday ni Jesus Christ. Pero pangutana, pastor, nganong December 25 gyud? Unsa may naa sa December 25, ngano man nga sa December 25 gyud ta ga celebrate sa ato ang birthday. No? And ato makita mga kaigsunan sa celebrate sa birthday ni Jesus Christ. Nato makitaan, the first thing we need to admit and acknowledge is ang atong manluluwas, nagtakatao siya. Natao siya. There was a time that our Lord came, the Son of God became like us. Nagpakatao ang anak sa Diyos as what we can see sa Bible. Open your Bibles with me in Philippians chapter 2. Sa ato mga Bible palihog, Philippians chapter 2, unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. The Bible says verse 6, who being in the form of God, though it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the what? Likeness of man. And being found in fashion as a what? Man. So ato makita mga kaigsunan, he was fashioned as a man. Nahimo siyang susama sa tao. Sa unsang kamaagi nga nahimo siyang susama sa tao, nagpakatao sa meaning gianak siya susama sa tao. Pero sa wala pa siya gianak dito sa Bethlehem, sa wala pa siya gianak ni Maria, ato makita mga kaigsunan nga naa na siya. Nag-exist na siya, pero nagpakatao siya, sa unsang pamaagi nagpakatao siya, gipaubos niya yang kaugalingon, gitugot niya nga kung giunsa pagsulod sa kalibutan nato, maupod ang iyang pagkasulod. Kay nagpakatao siya. Mao nang sa Biblia. And ato makit-an nga giandaman siya glawas daan sa diha nga ni anhi siya sa kalibutan, no? Hebrews chapter 10 verse 5. Hebrews chapter 10 verse 5 sa atong mga Bible palihog. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, if you're there, say amen. Wherefore, when He cometh into the world, sa niyan siya sa kalibutan. So si Jesus Christ, He cometh, niyan siya. Kita, we are born in the world. No, lahi ang natawo sa kalibutan, o lahi po ito niadto sa kalibutan. Kaya kung natawo sa kalibutan, tao, yun ta. Kaya natawo sa kalibutan. But when we say, He cometh to the world, no, niyan siya sa kalibutan. Pag niyan, meaning, di siya nagkakalibutan, tagalahin siya, pero nianhi siya sa kalibutan. Ano? Pag ano niya, He cometh to the world, He saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a what? Body has thou prepared me. Okay? So, nailawas. So, niyan siya sa kalibutan, nagpakatao siya, ibabaw sa kalibutan, mga pinangga. Natong balikon ang pangutana, nganong December 25, good pastor? Nganong December 25 man? No? The reason why is this. December 25, ancient Christians believe, mga
mga dating mga Kristohanon in the first century, ang ilang pagtuo ng propeta mamatay the same day sa iyang pag-conceive. Okay? So, na meaning sa conceive ka nang i-conceive ka ba ka na bitaw nabuntis. Okay? So, wala pa sa mga pagtuo sa mga ancient Christians, ilang tradisyon kaniadto, nagtuo sila na ang propeta the same day sa iyang kamatayon, kanang adlaw sa iyang kamatayon, maupod ng adlaw ang pagbuntis sa iya. Okay? And ang usa ka first century Christian na teacher si Tertullian, church father, ang iyang pagpanudlo kaniadto nga si Jesus Christ namatay, okay? Namatay siya March 25. Okay? March 25. So ang ilang tradisyon, the same sa adlaw sa pagkabuntis, mao'y adlaw sa iyang kamatay sa propeta. And Jesus Christ is considered also as a prophet. Okay? Now, kung namatay Jesus Christ December 25, meaning according to the tradition, na-conceive po siya, nabuntis po si Maria, March 25. Fast forward, plus 9 months, December 25. Mauna nga nagtuo ang mga Christians, di lang kay karon, long before in the first century, nga December 25 ang birthday ni Jesus Christ. Kay namatay man siya March 25 according sa usa ka first century church father nga si Tertullian. Nakuha na ninyo nga December 25. So naay rason, dili ni siya nga sulagma lang anong December 25 taga-celebrate og Christmas. Naay rason. Though, dili ta dogmatic kay wala man gyud giingon sa Bible, dili ta dogmatic. Pero mauna ang rason, dili pagano ang reason. Kung dili ang reason mga kaigsuonan is Christian nga tinuuhan tradition. Nato makita mga kaigsuonan, tradition can also help. Dili gid entirely daotan ang tradition. Mahimo lang daotan ang tradisyon kung iyang banggaon ang gitudlo sa pulong sa Ginoo. So I hope ngayon nasabtan ngano nga December 25 taga-celebrate og Christmas. Kaya na may mga tao ubang mga Baptist dili katuog Christmas. And mayon sila nga, kung mag-celebrate sa pagkatao ni Jesus Christ, nganong December 25 gyud nga pwede man sa lahing adlaw, nganong apil-apil mga kalibutan. Wala na sila. But they don't actually dig into the history behind it. Naay history behind it. Wala man ta naghimaw raaning nga tagna-tagna arang nga nag-apil-apil tas pag-celebrate sa kalibutan. Of course not. Okay? Kay dili man ta mukaon sa bisag pag-unsaray ihungit sa ato. As believers, we must be good biriyan nga atong tanawon ang Bible og unsa ba gyud ang gitudlo and ato po tanawon ang gituuhan sa mga karaang mga Kristohanon. Katong mga Kristohanon nakita pa nilang Saint John, nakita pa sa mga apostles, and Tertullian, iya pang nahimamat si Saint John. Si John the Beloved. Okay? So walay gitawag na daotan kung musalig ta niya na nga mga katawhan. Amen? No? Now, ato makita mga kaigsuonan, ako lang nang explain para kabalo mo. But the bigger issue in Christmas is that most Christians all over the world only focus on love. Gugma ra gyud ang focus. Araw ng pagmamahalan, araw ng pagbibigayan, pag Christmas. But ato nakita mga kaigsuonan, because of that, Christmas has lost its meaning. Tungod sa gugma, sobraan ka hyper-focus sa gugma mga kaigsuonan. Yes, it was great love that made God send His Son, but that is only half of the story. Katunga lang na storya mga kaigsuonan gugma. Tinuod man, for God so loved the world that He gave. 2,000 years ago, because God loved the world, gihatag niya iyang anak. Because of love. But that is only half of the story as what I have told you. Nganuman, Jesus Christ Himself, gitubag niya sa atong text, ngano nga ni anhi siya. Okay? Akong balikon, nganong niya ni Jesus Christ. Kung ikaw akong pangutan noon, Ginoo, nganong ni anhi man ka diri sa kalibutan.
Ingon pa diri sa verse 13 sa tong text going back, Matthew chapter 9 verse 13, but go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice. Look at this. For I am not what? Come to call the righteous, but what? Sinners to repentance. So Jesus Christ, it's a purpose, nganong nagpakatao siya, nganong ni-come siya, nganong nikuha sa body, nganong niagi siya sa tangguangkan ni Maria, niani siya, He came, why? To call sinners to what? Repentance. To call sinners to repentance. So, naitulo kabutang nga gusto na ako ipakita sa inyo karon diri. What's the point? Why He came? Because we missed the whole point why He came. Number 2 lang kabutang. Number 1 mga kaigsunan, He came for sinners. He came for sinners. Remember this. Ayaw mo kalimot, pag abot sa Pasko, di lang kay gugma atong hunahunahon perminti, di lang kay regalo, di lang kay unsa nga mga butang. Ayaw pud kalimot nga nianhi si Jesus Christ para sa mga magkasala. He came for sinners. Okay? Kani mga publicans, verse 10, and it came to pass as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners. Kay usa sa mga disciple ni Jesus Christ, nga nahimong apostle, nga nag-write aning gospel according to Matthew, is si Matthew. His name was also Levi, si Matthew. Ato makita mga kaigsunan nga tax collector ni siya. Nya kanay mga tax collector kaniadto kalaban kini sa mga Hudiyo. Kay mga traidor daw ni sila nga mga Hudiyo. Kay kaniadto ang Roman government ang ilahang ginaingon sa mga tax collector kay gusto mi mo collect og buwis sa mga children of Israel mo na ang Romans. Unya mo na din sila nga kinsay mo volunteer. Ano ni mga volunteer ako'y mo kolekta. Unya naran sa official backing sa Roman government nga maningil sa mga katawhan. Kutob sa dili mo bayad, pwede nila ipapriso, pwede nila ipakulata. Kutob sa dili mo bayad. Nato makita mga pinangga ng mga kaigsunan ang gihimo pagid sa Roman government para mag-faithful gid og paningil ang mga tax collector. Nalay limit ang ilang kwaon kada bulan. Yun, pananglitan 100,000 ra among kwaon kada bulan, tanang sobra imo na. Muna mangilkil sila kaayo. Unya ang ilang mga silingan, ilang mga kaila mga parente, nakita na nila si Matthew, si kitong si Bartimaeus, si kitong isa, si Ma'am Zacchaeus. Thank you ma'am Yo. Si Zacchaeus, butahan sa Bartimaeus day. Si Zacchaeus, nakita na nila nga hinay-hinay ni dako ang balay. Kung sa atong panahon karon, nakapalit og pajero. Duha na ang gitawag nga kuan, nipalit og gitawag nga SUV kay payong. Inana nahitabo sa ilang kinabuhi. Okay? Nga ni dako ilang balay, ni daghan ilang sakyanan. Kung atong i-relate sa panahon karon, muna ang mga tao tanawa raw kana ato ng kwarta. Ilan ang ato ng tax unya paghuman gikurakot nila. Muna ang mga Hudiyo suko kay sa ilaha kay mga traidor sila. Okay? O kanay mga sinners, mo ning mga tao nga mga pobre kaayo nga nagagidlay gid sa kinabuhi. Unya ang ilabi ang balaod sa una kay dapat maghalad ka sinunog. Kwarta biya na imong sunugod. Salamat mo karon no kay ang gid tayo wata inana. No? Ano ito makitaan? Sabado. Require gid sila nga moadto dito sa templo. Or musimba. Sabado. Ug naay mo gawas-gawas sa balay ug Sabado ay wa gyud luoy kay ka. So ato makita mga kaigsunan, kaning mga sinners nagiyon sa Bible. Dili siya sinners nga magkasala. Ang sinners nga gitawag sa New Testament, muna silang mga tao nga uy, pobre kay ta. Ug di ta mo trabaho og Sabado, di gid ta makakaon. Bahala lang ng relihiyon diha oy. Di lang ta manimba, managabaho na lang ta. Muna sila ang mga sinners. Uy, unsaon daman ito gitawag na karniro ato ning ihalad? Wa namang gid tayo nabilin. Ay bahala na lang, di na lang ta madog templo, di ta mo halad. So mao ni sila ang mga sinners, katong mga tao nga tungod sa kapait sa kinabuhi, wala na gyud taon sila
nagbali-bali sa relihiyon. Mo ni mga sinners. Ug mo ni ang mga bisita ni Mateo sa diha nga iyang gitawag Jesus Christ nga mangaon sila. Mga sinners, no? So sa atong simbahan mga kaigsunan, ang nadiri mga sinners. Dili sinners sa messenger ha. Kasi itong mga sinners sa messenger nga di mo reply, mga magkasala. Okay? So kita sama na to mga magkasala nagkatapok ta diri. Para sa atoan ni anhi si Jesus Christ mga pinangga nga mga kaigsunan. Ano ato makit-an ang napoy na nga suko nga ni Dool Jesus Christ sa mga magkasala, ang mga Pharisee. Sa mga Pharisee, mga relihiyoso kay nga mga tao, mga self-righteous. Ano mo ang verse 11, and when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, why eateth your masters with publicans and sinners? Ngano ni kaon man nimo ang inyong master uban sa mga publicans and sinners. So para nila dili maayo maguban-uban sa mga magkasala, mga publicans, mga daotang tao. Pero si Jesus Christ ato makit-an, he came for sinners. Ni-complain ang mga Pharisee nga murag they are better than the Lord Jesus Christ. They are not better than the Lord Jesus Christ. You see, kabalo ka no? Kita biya usahay kay mura bitag mga Pariseo pud reklamo pud ta. Sama ning ulan. Sama ni ni ulan pag yun. Ang Ginoo ra bay nagbuot nga nagulan? No? Ato makita mga kaigsunan sa diha nga reklamo ka nganong gaulan, gi-question nimo ang Ginoo nga mali ang iyang pamaagi sa pagpadagan sa iyang kalibutan. So di kita mo reklamo nga nagulan. And I thank the Lord, si Sister Biong kanina, as she opened ang iyang prayer request, the first opening is salamat Ginoo sa ulan. Amen? So ato makita mga kaigsunan nga dili na to likramuhan ang Ginoo sa iyang plano. Sometimes yung tawag Ginoo, ngano man ni, inani man ni. We question nga mura bitaw mas kabaluta kung unsaon pagpadagan sa kalibutan or sa atong kinabuhi labaw niya. No, we trust Him. Don't be like the Pharisee that nga ilang i-question si Jesus Christ. And ato makita mga kaigsunan, He came for sinners, it means He came for me, He came for you. Usahay biya ang mga tao no, mayon ang mga tao nga ngano man bi nga ang Ginoo kung gamahanan gid siya, dili na lang niya pangpatyon kanang taong dautan. Ibilin ang mga buutan para di na maglisod ang mga buutan. Kung buhaton nas Ginoo, wala mo'y pastor karon. And I tell you, kung buhaton nas Ginoo, wala po'y musimba karon. Kay hurot ang tanan, mga dautan tang tanan. You see? Usahay ang taong ingon nga nganong di na lang gid hutdon sa Ginoo ang dautan as if maayo sila. Isa ra ka buok ang maayo. Ingon ni Jesus Christ ato ang dato nga batan-on, maayong matutudlo. Unsa akong buhaton para makaangkon ko kinabuhing dayon. Ingon ni Jesus Christ, anong gitawag man kun imong maayo? Walay laing maayo ang Dios ra. Unsa pasabot ato? Ingon ang mga saksi, ingon Jesus Christ dili sa Dios no. Ang masabot ato, gitawag ko ni magmaayo, kung sa'yo pasabutin mo, nagtuo ka nga Diyos ko. That's what Jesus means. You see? So only God is God. And ato makita, we are all bad. But ato makitaan, Jesus Christ came for me. So stop being judgmental. Okay? Stop being judgmental mga kaigsunan. When we see wicked people, dautan nga mga tao, remember, our Jesus came for that person. Ingon sa verse 13, ingon pa niya na I will have mercy and not sacrifice. Pasabot ana. Kanang quotation ng mga kaigsunan is found in Hosea chapter 6 verse 6. Atong yapin itong mga Bible. Hosea chapter 6 verse 6. Di-quote ni Jesus Christ. Hosea 6 verse 6 sa atong mga Bible palihog. The Bible says, for I desired mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offering. Unsa ko no? Kung papilion ko na ang Ginoo, mas pilion daw niya nga ang iyang mga katawhan mahimong maluluyon kaysa sa ilang mga halad. Kung nagsige kag halad sa Ginoo, nagsige kag hatag og halad sa Ginoo, pero dili ka maluluyon, wala na lipay ang Ginoo. Kay mas gusto ang Ginoo na mahimo kang maluluyon kaysa sa imong halad. Mas gusto niya ang imong
inner transformation kaysa sa imong physical gift. Usahay ba ano? Sultian di ka mga kaigsunan. To be honest with you, nabuang na yun ang Baptist nga simbahan, ubang mga Baptist yung simbahan. Nabuang na yun. Kabalo mo nga no? Naay mga pastor nga moingon. Bahalag di mo magsimba, basta kay ihatag lang ang inyong tithes. Naay mga tao nga moingon. Okay ra nga medyo kalibutanon ang inyong kinabuhi, basta kay faithful mo sa inyong tithes. Okay? So ato makita mga kaigsoon, there is still corruption sa gitawag na mga simbahan. Pastor nga nung inaana man na pastor, tinuod na nga simbahan pastor, higala, tinuod na nga simbahan gyapon. Ngano man? Sa simbahan ganing unang gitukod na gani corruption, kinsa man si Judas. Wa nagpasabot nga na Judas, di tinuod ang simbahan. Even the first church established by Jesus Christ, there was Judas. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan. Remember this. Mas interested ang atong Ginoo sa atong inner transformation, sa atong kabaguhan, kaysa sa atong mga halad. Nindot kaayo nga maghalad ta. Pinagusto nga, tanaw nimo kanitong simbahan, pinagusto mga halad, gatuyok pa ang gitawag nga electric pan, bago lang ko ibayad ganina sa atong kuryente nga meal size. Okay? Napatay tubig. Ang atong sakyanan, gadagan pa ang atong sakyanan mga kaigsuonan nga wa mo'y halad, di na ma-repair. You see? Atong gasolina, maabot og 1,000 ang simana, usay sobra pa. No, ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, salamat sa inyong halad. Ang atong simbahan nagmalahotayon, unya daghan pang mga tawo nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Kay ngano man ang inyong magtutudlo, ang inyong pastor makafocus sa pagtuon, makafocus sa pagsangyaw, dili sa pagpanginabuhi. Ngano man kay naamoy halad. You see? Pero mga kaigsuonan, kung napay halad, pero ang atong kinabuhi walay inner transformation, wala gyud gyapon nalipay ang Ginoo sa atong kinabuhi. And kung wa ka kailas Ginoo, wala gyapon nalipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Di ba? Itong basahon, Hosea 6:6, unsa may mas ganahan sa Ginoo? For a desired mercy and a sacrifice, a knowledge of God, more than what? Mas ganahan siya nga nakailak ka niya. You know Him more kaysa sa imong mga halad sinunog. You see? So mga pinangga, nindot kay nga mas mailhan imo ang Ginoo. Basaha imong Biblia, paminawa ang wali, tunuan nato ang Ginoo mga pinangga nga mga kaigsunan, no? So ato makit-an nga God prepare His people to be more merciful than their empty sacrifice from unmerciful and unloving heart. So Jesus came for sinners. Maluluyon ang Ginoo, maluluyon pud siya sa imo. Nianhi siya para sa imo. Pinangga nga igsoon. That's the first reason for Christmas. He came for sinners. Number 2 mga kaigsuonan, God calls people to repent. Gapanawag ang purpose nganong niani ang Ginoo to call people to what? Repentance. Gitawag niya ang katawhan alang sa hinulsol. So gusto sa Ginoo nga maghinulsol ta gikan sa atong mga sala. Mo na yung reason why He came. You see, people must repent. So ito, I did not come to call the righteous, but sinners to what? Repentance. Kabalo ka? Usa sa hinungdan nganong lost kayo ang Christianity karon. Tungod aning moingon ta nga accept Jesus as your Lord and Savior. Diya kita nakapokus ang gospel. Paminaw mo pagayo. Ang gospel sa mga Kristohanon karon nakafocus sa dawata ang Ginoo. Okay? Nakafocus sa accept Jesus. Pero wala diha nakafocus ang gospel nga giwali sa mga apostoles o ang gospel nga giwali ni Jesus Christ. Asa nakafocus pastor ang gospel? Nakafocus ang gospel sa believe and repent. Dili sa accept. Tanawa, dawata si Jesus.
Nga mura bitaw nagpakaluoy ang atong Ginoo nga di nimo sa dawaton. Dawaton ako ninyo, please, dili oy. Kita mo'y magpakaluoy nga dawaton taniya. Ginoo, gatuo po nimo Lord, naghinulsol na ko Ginoo, dawata taon ko. You see, the real gospel mga kaigsuonan is pwede kang dawaton sa Ginoo nga naman tungod sa gibuhat ni Jesus Christ. Di kay dawaton nimo si Jesus Christ. Nga murag nagpakiluoy siya sa imo ha. Very wrong na kayong gospel karon. I wanted to correct that mga pinanggal ng mga kaigsuon. Very wrong. You see? Kasi pasabot nato nagpakiluoy Jesus Christ para dawaton ta niya? Ay dawaton nimo siya? No. Kita mo'y mo repent. Na ba sa Bible mga kaigsuonan nga gitudlo accept Jesus? No. Jesus will accept you if you believe and repent. Mo na tinuod. You see? So the next time mga kaigsuonan nga magsangyaw tatong ingnon ang mga katawhan, Brad, dawaton kas Ginoo. Ang pamaagi nga pwede ka dawat magkasala kang dako. Daotan kang dako. Tungod kay daotan kang dako, dili ka pwede sa langit. Bawal kas langit kay makasala ka, nakahimo kag daotan, pero naay pamaagi nga dawaton kas Ginoo. Unsay pamaagi nga dawaton kas Ginoo? Dili pinaagi sa imong kaugalingon pagpaningkamot, dili pamaagi sa imong pagkabuotan, kung dili pinaagi sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Ang imong angay buhaton, maghinulsol kas imong mga sala, ug tuohan nimo nga igo na ang iyang gibuhat. Alam ka nimo, kung imo nang buhaton, maghinulsol ka ug mutuo ka kang Kristo Jesus, dawaton kas Ginoo. Muna insakto nga gospel. Dili kay dawata si Jesus Christ. No. Dawaton kang Jesus Christ if you believe and repent. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan that the purpose of Christmas nganong nianhi ang Ginoo is to call sinners to repentance. Mao na kita, di ba? Let's say for example, si Jonah. Pag-anhi ni Jonah sa Nineveh, unsa man ang giingon ni Jonah? Repent. 40 years, sunugod mo sa Ginoo. 40 days. After 40 days, ugdawon mo sa Ginoo, repent. 40 days, ugdawon mo sa Ginoo. Ningon mas Jonah nga accept God? No? Repent. The real, ang tinuod na mensahe mga kaigsuonan is for us to repent. Repent. Maghinulsulta. It is whether God will accept you or not. Tanawa Acts chapter 20 verse 21. Acts chapter 20 and verse 21. If you're there, say Amen. Amen. The Bible says, verse 21, unsa man ang giingon sa pulong sa atong Ginoo, testifying mo niyang imong angay buhaton, both of the Jews and all of the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. That's the gospel, our message, para maluwas ang tao. The gospel is, you can be saved through the finished work of Christ. What you need to do is repent and believe. Now, sa Jesus Christ, unsa man ang iyang wali? Mark chapter 1 verse 5, tanawa. Mark chapter 1 verse 5. Ang mga preachers sa Bible, unsa man ang ilahang gitawag na wali mga kaigsuonan when they first came diri ibabaw sa kalibutan. If you're there, say amen. Tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo mga pinangga nga mga kaigsuonan. Mark chapter 1, ang ingon sa pulong sa noon sa ni. Wait lang ha. Check. Okay? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan. Verse 4, unsa man ang giwali ni John the Baptist? John did baptize in the wilderness and preach the baptism of what? Repentance for the remissions of what? Sins. How can your sins be to be remitted? Repentance, mga pinangga nga mga kaigsuonan. You see?
Now, how about the Lord Jesus Christ? Sa diha nga siya ang nagwali. Si John the Baptist and wali, repentance. How about Jesus Christ? Mark chapter 1 verse 15. And saying, time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. Repent ye and what? Believe. You see? Nabay accept me? No. Repent and believe. So in order for you to be accepted by God, repent and believe. So mo na'y reason sa Christmas. Dapat kita pag Christmas mga kaigsunan, kaya ang reason man nganong niani ang Ginoo is to call the sinners to repentance. Ang atong angay buhaton pag Christmas, we call sinners to repentance. We preach about the gospel. We preach about salvation mga kaigsunan. Jesus came to be punished. Siya ang i-punish in our place. Nga naman, God is righteous. Because God is righteous, matarong ang Ginoo, dili siya pwede mo pasaylo sa imuha nga wala nimo na bayri ang imong sala. So ang angay buhaton ni Jesus Christ, siya ang nibayad para dili na nimo bayran. Mao na ang imong repentance o imong pagtuo counted. Kay nga naman, nasa gibuhat para sa imo. You see? Ug kadtong mga tao nga dili mo ginulusol og dili mo dawat kang Jesus Christ, they will pay for their sins. Sila mismo ang mubayad silang mga sala. And that's why naay impierno. Maimpierno sila kay sila'y mubayad sa ilang mga sala. Ikaw, si Jesus ang nibayad sa imuha. Na-appropriate sa imuha when you repent and believe. I hope you understand that. Number 3 and number last mga kaigsunan, I will not hold you long. Ang third reason, nganong nanay Jesus Christ. Why? To make bad people good. To make bad people good. He came to call sinners to repentance. Usa sa good news mga kaigsunan, dautan kang tao pero pwede ka mahimong good. Pinaagi ni Jesus Christ. Tanawa si Paul. Si Paul, ito example. Paul was bad, he became good. Tanawa si Matthew sa itong text, publican. He was bad, but he became good. You see, sa pagarin ay sulat sa ato ang gitawag na book. You can be good through Jesus, mga kaigsunan. You see? And many more. We can only be good if we repent of our bad things and of our good things. Kabalo ka usahay, sultian di ka. Dili lang ta maghinulusol sa mga sala nga atong nabuhat, maghinulusol pud ta sa mga maayong butang nga atong gibuhat. Usi pasabot nimo pastor. Ngano maghinulusol man ta sa mga maayong butang atong gibuhat, maghinulusol ta. Yes, given na ang dautan kay kabutang sala. Pero apil atong hinusulan ang mga maayong butang, katong mga maayong butang nga atong gisaligan, nga atong maangkon ang blessing sa Ginoo, atong maangkon ang grasya sa Ginoo kay naghimo ta ani nga murag pinaagi atong nga mga maayong buhat, atong mapugos ang Ginoo nga palalanginan ta kay maayo ta. That is self-righteousness. You see? We need to repent in that good thing also. Ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan that we only can be right before God through the righteousness of Jesus given to us. Kung sa diha nga nahatag na ang righteousness ni Jesus Christ sa ato, katong nga righteousness, i-enable ta ato nga righteousness para mahimo pud tang tarong nga tao. This is the good news. Jesus came to make bad people good. You see? And prepare them to be in that good place, the new heaven and the new earth. Kay kung kita mismo karon, kani atong pagkakita karon, kung dalon ta sa new heaven and new earth, di rabtag simana, madaot na pud ang new heaven ug new earth. So kinahanglan ta himuon og good unas Ginoo, luwason ta niya, hugasan ta niya, himuon ta niyang matarong, kay para og na full na tong pagkamatarong, na langit na ta, nanatay bagong lawas, bagong lawas na di nakasala, pwede na kaibutang didto sa gitawag nga new heaven ug new earth para di na nimo maugawan ang new heaven ug new earth. Gibali sa Ginoo, no? Ang gihimo sa Ginoo sa una, naghimo siya og kalibutan, naghimo sa tao sa og iba, gibutang niya sa kalibutan. Pero karon, maghimo sa siya daan og tawo nga nabag-o na, aya niya himuon ang bag-ong langit ug bagong yuta para katong nahimo na nga tao nga tarong na,
ibutang niya dito sa bagong langit o bagong yuta. Maunay maitabo mga pinangga. You see, that is the good news. One day, naay lugar nga wala na sala. Naay lugar nga wala na kasakit, wala na pag-antos. Naay lugar nga di na ka maproblema budget. Kaya nga naman, provided sa Ginoo tanan. Yes, let us celebrate God's love for sending His Son. But let us also be reminded that He came to make us righteous, to make us right, not just the way we are. Dili ta mo duol sa Ginoo just the way we are. We can come to God as we are, but ready to be changed by Him. Ay ingna nga ang imong pagkaikaw karon dawaton ka sa Ginoo no. Ang imong pagkaikaw nga anda magpabag-o sa iya maunay dawaton sa Ginoo. So mga pinangga nga mga kaigsunan, remember this. Jesus came. Why? Number 1, because God loves you. He sent His Son to save you. And number 2, Jesus came. Why? Not only because God loves you, number 2, to make you right. Maunay Pasko, maunay Christmas, maunay rason nga na ni Jesus Christ to make people right. Muna akong kinabalik-balik, ayaw i-celebrate ang Christmas, pinaagi sa sala. Kay ang purpose nganong ni siya kay para luwason ta gikan sa atong mga sala. Sakit pamalandungon na ang mga tao nangahubog panahon sa Pasko, nagpatay panahon sa Pasko, nagsugal panahon sa Pasko, nagpakasala panahon sa Pasko. Remember that, don't celebrate Christmas because Jesus Christ came to save sinners. Naunsa man nga ang mga katawhan gi-celebrate na noon ang Christmas, pinaagis pagpakasala. That's wrong. I hope you understand that. Palihog mo nito kung tanan. Tonight, mga pinangga, spend Christmas with your family worshiping God. Make it an opportunity nga magsimba tas Ginoo. Make it an opportunity nga magampo mo as a family. Magampo mo. Let you pray before mo mangaon. Pray for each other pag inampo ay mo. Celebrate ninyo. Salamat as Ginoo Lord. Salamat nga luwas min yanhi ka. Salamat kinatawag ka Ginoong Dios. I-bless among family Ginoo nga mahimo kang sentro sa among kinabuhi. Pray mo niya as a family. Ha? Especially ang mga amahan ni nadiri, kamoy mag-lead sa inyong pamilya nga magampo. Ampo, tama nga langit noon, bless. Empower ang mga kaigsunan, empower ang mga katawhan. Use this day, Lord, nga mahimong honor sa imong Lord. We need you, Lord. Panalangin niya among mga kinabuhi, ligo namin Ginoong Diyos, wag gini mabuhat o wala ka. Thank you for everything that you have done. In Jesus' precious name, amen. Look for a place. And ampo ta mga kaigsunan. And after sa atong pag-ampo, akong gihangyo si Danny, ikaw mo itong closing prayer niya, Brother Danny ha? Thank you.